Welcome back to part 2 na sharing tungkol sa fake rapture. Explain. Ang huling step sa Project Bluebeam na ito ay gagawa ng peking alien invasion ang New World Order upang papaniwalain nila ang mga Katoliko at ibang Christian religion na ito na yung rapture na sinasabi sa Bible. So ang ending nga naman, mapipilitan ng mga tao na tanggapin yung bagong Panginoon. At ito nga yung magsisimula yung New World Order. Ang whistleblower na si Serge Monas ay namatay noong 1996 din. Ang tanong, ano ba ang kinamatay niya? Ayon sa isang news website, in 1996, he died from heart attack. His death raised doubts among his followers. They will still believe that Monas was actually poisoned using a psychotropic weapon. So dalawa lang ang reason ng kamatay ng whistleblower na journalist na ito. Either inatake sa puso o nilason. Alam kong mahirap paniwalaan ang conspiracy theory na ito, pero meron po tayong kasabihan, kung walang puso, walang apoy. Kung i-google mo si Serge Monas, ito ang sinasabi. Serge Monas was a Canadian investigative journalist, poet, essayist, and conspiracy theorist. He is known to English-speaking readers mainly for the originating the conspiracy theory Project Bluebeam. Sa pananood mo ng content na ito, kaibigan, sasagutin natin ang dalawang katanungan. Una, ang Project Bluebeam ba ay nagsasabi ng totoo? Pangalawa, ang Project Bluebeam ba ay nasa Biblia? Sa dalawang tanong na yan ay ating sasagutin, kaya stay tuned ka lang, kaibigan. Ngayon, simulan natin sa tanong na ang Project Bluebeam ba ay nagsasabi ng totoo? Bago natin alamin kung nasa Bible ba ang Project Bluebeam, alamin muna natin kung gaano katotoo ang Project Bluebeam. Sabihin na natin na conspiracy theory lang ito, pero ang tanong, nagkatotoo ba? Posible bang mangyari sa panahon natin yung sinasabi niyang 4 steps para makonvince ang buong mundo na magkaroon na tayo ng one-world government o one-world religion na ito? Kaya yan po muna ang una nating iimbestigahan. Ngayon, simulan natin sa definition. Ayon sa Times of India, pinapaliwanag kung ano ang Project Bluebeam. Ang sabi diyan, what is Project Bluebeam? Project Bluebeam is a conspiracy theory about supposed project whose purpose is to create artificial second coming in order to control people. As per the alleged theory, the New World Order purpose is to abolish all Christian and traditional religion in order to replace them in one world religion based on the cult of men. To abolish all national identities and national pride in order to establish world identity and world pride. To abolish the family as known today in order to replace them individuals all working for the glory for the new one world government. Sa malinaw diyan na iisa lang ang goal ng Project Bluebeam na ito, ang magkaroon ng one world government tayo nandito sa mundo. So ayon sa listahan, ito yung mabigat na paraan na imposibleng mangyari noong 1996. Number 1, yung mind conditioning about alien existence. Global hologram technology. Yung pangatlo ay yung mind control technology at AI technology. At pang-apat, yung pinakauli, implementation of fake rapture. Number 1, yung sinasabi ni Serge Monas na mind conditioning about alien existence. Ayon kay Serge Monas, para maihanda ang tao sa mundo, sandamakmak na alien movies na gaya ng mga Hollywood movies ang ipapalabas sa mga sinihan sa buong mundo. Kung titingnan mo sa Google, hindi mabilang na movies nga tungkol sa alien ang makikita mo in the history of our cinema. Marahil kaibigan, napanood mo na ang ibang mga movies diyan. So ito ay mind conditioning na sa tuwing nalilibang ang tao kapapanood ng mga movies na ito,
tumatanim na sa isip nila na totoong may alien. At bukod dito, yung makikita natin sa mainstream media mula 1990s hanggang ngayon, nagiging balita na rin ang tungkol sa UFO o alien. At magtataka kayo bakit ang mga Western countries, United Nations at ang Space Institution na gaya ng NASA, dati dinidisclose nila yung tungkol sa alien at lagi nilang sagot ay unclassified. The NASA independent study team did not find any evidence that UAP have an extraterrestrial origin. But we don't know what these UAP are. Pero ngayon may dokumentary na about alien and UFO. Merong mga videos nung araw na UFO sightings pero dinideny ito ng NASA at mga Western governments at lagi nilang sagot ay unclassified. Pero ngayon inaamin nila na ito ay real. Halimbawa ay itong video na ito'y nakunan ng mga US Naval Aviator. Nagtataka sila na ito ay lumilipad ng matulin na against the wind. Dati ang videong ito ay kasama sa unclassified na sinasabi nila. Pero ngayon, kamakailan lamang noong 2020, nagpahayag na ang Pentagon tungkol dito. Ayon sa New York Times noong April 28, 2020, on Monday, the Pentagon released 3 Navy videos that have driven speculation about unidentified flying objects for years, saying it means to clear up any misconceptions about whether the unclassified footage was real or complete. It is real, the Pentagon said, including link to the curious could download the footage for themselves. So inaamin na ng Pentagon na real ang mga footage na ito at hindi na unclassified footage. Nagbago na ang ihip ng hangin. So nagsisimula na silang mag-indoctrinate na totoo nga ang mga aliens. Isa pa dito yung nakuha ang bangkay na 2 alien. Panoorin po natin ang nagawa kong video sa Part 10C. Ini-showcase ang mga so-called alien bodies na ito sa bansang Mexico. Nagkaroon talaga sila ng congressional hearing na existence ng mga extraterrestrial being. Ito ay para mapatunay na hindi lang sa Congress kundi sa mga tao rin na totoo talaga yung mga alien. May live video kuha noong September 12, 2023 mula sa Mexico ang inilabas sa internet. Dito makikita natin ang 2 box na naglalaman ng mga 2 di umano ay mga alien. Yung taong nagsasalita at nagre-represent ng katawan ay journalist at UFologist na si Jaime Musan. Hindi natin maintindihan ang kanilang mga sinasabi. Pero basically ay sinasabi niyang isa sa mga patunay na alien ay yung ginawang DNA sa mga mummified alien na ito. Kumuha mga scientists sa mga sample mula sa mga alien body at doon ay nalaman nilang 30% ng kanilang DNA ay unknown sa mundo ng siyensya. Ibig sabihin, it's either meron pa tayong hindi natutuklasang human species noong unang panahon at itong alien mummy na ating tinitingnan ngayon ay bagong species na ngayon lang na-discover. Kung titingnan po natin ay talaga nga namang hindi may kakaila na itsurang alien nga talaga sila. Natagpuan ng 2 alien body na ito sa bansang Peru kung saan laganap ang mga hindi may paliwanag na drawing o crop design ng misteryosong alien hanggang sa ngayon. Ang 2 aliens na ito ay mummified na ito. Ang tsansa ng mga dalubhasa ay nasa 1,000 years old na sila. Sa hearing na binahagi rin sa atin ng ilang mga x-ray tulad nito at ilang mga 3D rendered. Ayon kay Jaime, tila may parang itlog pa ito na matatagpuan sa loob ng katawan at kung hindi naman itlog, siguro mga unknown organs ng mga aliens na hindi tulad ng sa mga tao. Meron silang mga 3 daliri sa kamay at 3 din sa kanilang mga paa. At hindi lamang po yan, may ilang bakal din na nakadikit sa katawan ng alien na may parang armor ito, mga singsing at marami pa hong iba. Sa mga nabanggit, tila nagmumukha nga totoo na may alien o ibang nilalang sa universe maliban sa atin. Pinapakita na we are not alone in this universe.
Sunod-sunod na ang mga lumalabas na alien news. Katunayan, mayroon pang hearing ang Congress ng United States about sa secrets of UFO. Narito ang ilang example clips. What are these unidentified objects? Where did they come from? And are we alone? Take a listen. Here are some of the key highlights from that hearing. Finally, I'd like to thank these three brave witnesses here. They took an oath. They took an oath to uphold the Constitution of the United States, and dadgummit, they're doing it. And we owe them a debt of gratitude. I have experienced advanced UAP firsthand, and I'm here to voice the concerns of more than 30 commercial aircrew and military veterans who have confided their similar encounters with me. Today, I would like to highlight three critical issues that demand our action. Parts of our government are aware of more about UAP than they let on, but excessive classification practices keep crucial information hidden. Since 2021, all UAP videos are classified as secret or above. I was informed in the course of my official duties of a multi-decade UAP crash retrieval and reverse engineering program, to which I was denied access to those additional read-ons when I requested it. I made the decision, based on the data I collected, to report this information to my superiors and multiple inspectors general, and in effect becoming a whistleblower. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Not So, pinag-uusapan na nga nila yun, nakikita nila kung totoo bang tao o kung biological ba yun or hindi o other else. So, dahil sa katalinuhan talaga ng tao, nagagawa na talaga nila mag-fake na nakikita sa langit, yun hugis tao, kung ano man bagay na gusto nilang gawin. Yun po ay blue beam pa rin yun. So, hindi ko lang po pwede i-upload ng tuloy-tuloy kasi marami na kasing bawal sa si Lolo eh. So, pinuputol-putol ko lang po ito. Ito po ay part 2 ng Peg Rapture.